sa kasamaang palad ay nabiktima ako ng isang problematic unit na Tiptronic. Wow! Startol pa lang kami. Kasi may nag-a-alarm dito habang umaandar kami. Lumabas yung parang gear na may exclamation point. Ano yung amoy? Amoy lining, Lining. clutch lining. Clutch lining. Sige. Update mo ako, tol, kung ano man, ha? Sige tol, salamat tol. Pasensya na ha. Kung iiwan natin tong unit na to dito, kailan natin to babalikan? Bukas dapat. Anong oras? Alas 3 ng madaling araw. At napagkasunduan namin na pumunta rito sa DSR Plus Manila para sila na ang mamroblema sa problema namin. Okay? Okay guys, ibang araw na ngayon. Siguro mga 2 o 3 araw na ang nakalipas mula dun sa yun, yung napanood nyo kanina. At ngayon ay bumalik ako rito sa may DSR Plus Manila para tignan at alamin kung ano ang nangyari dun sa kulay pink na minivan na problemado tayo. So, okay, ganun pa rin yung itsura. Syempre, wala namang problema sa itsura. Well, mamaya tatalakayin ko yung medyo problema ko rito sa unit na to sa itsura. Basta nandito na siya. So, ibig sabihin, talagang pinuntahan nila, talagang ni-rescue ng DSR Plus Manila itong unit na to. So ngayon ay aalamin natin kung sino magkukwento. Siyempre, ako, may bayad ako eh. May wag ikaw, may bayad ka pala eh. Ayan, ito guys, Day 17V rin to. Tiptronic din. Ito Tiptronic din to, di ba? Yes, sir. Itong pula. Tiptronic. Tapos yung pink sa labas. Electronic lahat yan. Tiptronic din. Ayan, mga DA17V, Tiptronic. Shoutout sa inyong lahat. So guys, pasensya na kayo sa boses ko ha. Ganito talaga pagka bedroom boys. Oh, paano nangyari nung gabi, di ba? Iniwan namin kayo. Sabi nyo, kayo napupunta. Bali, ito, sinervisan namin siya sa Batangas. Dahil nga sa'yo eh. Ang ginawa namin, binaba lang namin yung AGS, tapos cleaning. Tapos nung naiuwi rito, chinek up pa rin namin syempre para hindi atrasado sa bibili sa kukuha rin. Yun, yan, testingin natin. Hindi, teka lang. May tanong ako eh. Ano? So, ibig sabihin, ginawa nyo to dun sa may gasoline station? Siyempre. Na pinagawa namin? Siyempre. Oh, wala bang tao doon? Walang nanood sa inyo? Marami nga eh, maraming tao eh. Maraming tao? Kaya nga nagpulasan sila lahat eh. Umalis? Oo, umalis sila Ano lahat. yan? Mga nakatambay na yan. Gabi na yan eh. Oo, siyempre dumating nga kami, di nagpulasan sila lahat. Puro mekaniko, lalaki, nagbabaan, mga mekaniko. Lalo na may malaki pa kaming kasamang gano'n. Okay, so ito, okay na to. Okay na to. Paano to? Iti-test drive ba natin ngayon? So, tinest drive na nga namin itong kulay pink na minivan. Kasama, syempre, itong si Ado. Isa sa mga pinaka-pinagtitiwalaang mekaniko dito sa DSR Plus Manila. At syempre, habang nagtitest drive kami, ay ang daming kinuwento sa akin ni Ado mula dun sa kanyang childhood, tungkol sa kanyang first crush. Hindi, joke lang yun. Ang kinuwento niya, syempre, ay kung paano nga ba gumamit nitong DA17V na Tiptronic. Siyempre, para sa isang katulad ko na DA64W talaga ang aking unit, kailangan ko ng knowledge tungkol sa mga Tiptronic. Hindi naman naging madamot si Ado sa pagkukwento at sa pag-share ng mga kaalaman niya tungkol sa ganitong klaseng sasakyan. Pinakita niya rin sa akin na gumagana ng maayos yung transmission, nakakapag-ship up at ship down na rin siya. Hindi yung umuupo at tumatayo yung shift, yung nag-ship up ka, nag-change ka ng gear. Automatically. Pero pinakita niya rin sa akin kung paano gumamit ng manual mode nitong Tiptronic. So to cut the long story short, naayos naman ng DSR Plus Manila itong kulay pink na minivan na to. At ito na nga ang nangyari nung kami ay nakabalik sa kanilang shop. Okay, so na-test drive na namin. Naikot na namin to. Okay naman. Hindi na siya tulad nung kinuha namin siya sa Batangas na talagang hindi ako confident na gamitin siya. Pero ngayon, okay siya. Okay na siya umandar. And ngayon, ang ginagawa ko, nag-send ako ng video dun sa kliyente ko. Sinasuggest ko nga na alisin yung mga yan, basta parang feeling ko kasi over-decorated siya. Pero syempre, desisyon naman nung kliyente ko yon kung gusto niya ipatanggal o hindi. Okay na, nagkausap na kami nung client at pumayag siya dun sa suggestion ko. Babaklasin lahat ng mga sticker dito. Syempre, ito iiwan yan. Ito, kung pwedeng tanggalin to, tanggalin din to. Kaso parang nakascrew yata to. Yan, basta yan yung mga papatanggal ko sa
sa unit na to. Yun din naman yung gusto ng kliyente. Kaya syempre, yung kliyente ang masusunod. At kagaya ng nakikita ninyo ngayon mga kaibigan, binabakbak na po yung mga unnecessary stickers na nakalagay dito sa pink na minivan na to. So maraming salamat at shoutout po talaga sa DA SAR Plus Manila. At naibiyahe ko na nga po ng matiwasay ang unit na ito pabalik dito sa Valenzuela. Ngunit subalit datapwat mga kaibigan, nagka-problema siya ulit. Kaya naman dinala ko ang minivan na ito dito sa akin trusted mechanic dito sa Valenzuela, ang Ben 2Q Auto Shop. Ay nako, sakay na tayo. Tara na mamang. Ano yung sliding, sir? Sa flat space yan. Ba't ganun? Di lang ba ako marunong magmaneho ng Tiptronic? Pero lumabas din yung lumabas din yung gear na icon. So ngayon ay tatry nating i-scan para makita natin kung anong problema nito. Ayoko talaga eh. Alam mo yun, yung ang hirap ibigay sa client kasi alam mo may problema. Ewan ko kung paano nagagawa nung ibang hindi ko alam kung paano nagagawa nung iba yun. Sana maayos to. Accumulator dun sa nag-hold ng pressure dun sa AGS. Para pag mag-ship. Pag naipon na yung doon na magpa-function yun. Since nagpe-fail siya na mag-accumulate yung fluid, pagkanong-ganon. Kaya parang wala sa timing yung pakiramdam. Okay, subukan natin to. Papalitan ng accumulator. Medyo malaki na yung gastos ko dito sa unit na to. Ang importante ngayon, maayos tong unit na to. Pero marami rin akong mga kaibigan na nagsasabi na accumulator nga daw. Tsaka marami rin silang na research na posibleng accumulator ang problema. So nung sinabi ni Sir Edwin yun, na yun yung lumabas dun sa reading, parang di na ako nagulat kasi nga nabasa at narinig ko na yung tungkol sa accumulator na parang madalas yata yun yung issue sa mga DA17V na Tiptronic. Ayan. Sana maayos to. Okay, so dahil may naka-ready na pyesa dito sa Ben 2Q ay ilalabas na ulit yung pink. Ayan, para ma-test drive, para mapakiramdaman kung nagkaroon ba ng pagbabago. Ayan, si Sir Edwin na yung pinagmaneho ko kanina tsaka ngayon kasi siya naman yung mas nakakaalam kasi nga wala naman akong idea sa mga Tiptronic. At pagkatapos ng test drive ay malaki naman yung difference niya kumpara dun sa kanina kasi yung kanina sumusuro kami. Parang alam mo yung gumaganon kayo kanina. So yung ngayon naman mas swabe na yung shifting. Pero bumalik ulit yung gear icon. So itatry naman ngayon i-read ulit kung ano naman yung naging problema. Kung bakit lumabas yung icon na yun ulit. Ini-scan ulit. Nangyayari naman talaga to, no? Yung, syempre, pagka nagto-troubleshoot ka, o kahit na na-pinpoint mo na kung ano yung part na may problema, yung loob ng part na yun, marami pang mga karugtong yun. So, hindi siya ganun kadaling naiaayos kasi kailangan hanapin mo talaga yung root problem, di ba? So, kumbaga, nabalitaan mo, may problema sa barangay ganito. Pero hindi yung buong barangay na yon ang aayusin mo. Merong isang bahay o merong isang neighborhood na nandun talaga yung problema. So yun yung kailangan ma-pinpoint natin. Kaya nangyayari yung ganito na ilang ulit kayong mag-i-scan, mag-trial and error, parang ganyan. Hanggang sa ma-pinpoint nyo na, ito yung problema. Ito yung problema ng barangay natin. Kailangan maturuan to ng leksyon, parang ganyan. At syempre, pagkatapos i-scan ay, ayun, it has something to do, no, with clutch. Parang, sorry, hindi ako technical kasi.
kung ano lang yung naalala ko sinabi ni Sir Edwin, yun lang yung may kukwento ko sa inyo. So meron siya binanggit tungkol sa clutch lining, parang ganyan. So yun yung next na tatargetin natin para para maayos na natin yung problema ng barangay na ito. Okay? So hindi ko lang kung bakit ganun yung naging analogy ko nung problema sa sasakyan. 'Di ba? Pero parang ganun nga siya eh. Parang nabalitaan mo, may problema sa ganitong barangay, 'di ba? Hindi naman yung buong barangay yung aayusin mo eh. So kumbaga parang ganun. Kunyari may problema sa transmission. Hindi naman yung buong transmission yung kailangan mong ayusin. Merong mga sangay, no? Merong mga sanga yung transmission na maaaring nakakaapekto rin sa performance niya. Ano yan? Anong meron yan? Ito yung luma oh. Ito yung bago oh. Ang papalitan. Tinest drive namin ni Sir Edwin tong kulay pink. Ganda, gumanda yung takbo talaga. Nung mga nakaraan, pagka pumalo na ng 5th gear, hindi na siya bumababa. Hindi na nag-4th gear, hindi na nag-3rd gear pag galing siya ng rekta. Tapos pag nasa 5th gear na siya, wala na siyang power, wala na siyang arangkada. Pero ngayon, ganda, gumanda takbo. Yun pala yun, yung sa... Ano yun? Clutch disc ba yun? O basta yun, kung ano man tawag nila dun. Sa ngayon, good na good, di ba? Mas goods pa sa goods itong unit na to. At least mas confident na ako ngayon na makipag-meet dun sa client para mabigay sa kanya itong unit. Pero feeling ko, sa ganda ng takbo nito, baka ipa-delay ko muna yung yung pagkikita namin kasi gusto ko siyang gamitin muna, okay? Hindi, pero kung kailan man magpaset ng meet up yung buyer ay magkikita na kami kagad. Para syempre medyo matagal na rin kasi mula nung in-order namin to, ang tagal din naming hinintay. Pagdating dito, nagka-problema pa, pinaayos ko pa. So, yan. Ngayon, confident na talaga ako na makipag-meet dun sa client para maibigay sa kanya itong minivan niya. Tingnan natin kung saan papunta pa tong video na to, pero kung ako tatanungin, makikipagkita na ako ngayon dun sa dun sa buyer. Hindi ngayon, pero sana yung kasunod nito ay yung pagkikita na namin ng buyer. Kung hindi man, ito yung kasunod. Funky Barbie, covered in pink and red. It's kinda funny when you give yourself a chance. Funky Barbie, it's giving me confidence. Ooh, I wanna party. I'm gonna dance. And let's be naughty. A dance is not a sin. Smells like money. Anybody steal my pants? Ayan siya, ma'am. So, kaya pinagtitinginan kami pagka dala-dala namin. Ay! Bading. Ano, ma'am? Sa'yo ba yan? Sa akin ba to? Hindi ako sure. Nandito na siya in the flesh. Yung sasakyan, reflection niya. Siya mismo eh. Siyang siya eh. Siya. Ikaw na ikaw eh. Ikaw na ikaw yan eh. Bagay sa'yo. Dalawa talaga. Parang ikaw na ikaw. Siguro yung mga nagpasingit sa atin, doon sa... Ang ine-expect nila, ito eh. Kaso hindi eh. Bagay na bagay sa kanya eh. Sabi ko, ma'am, bagay na bagay sa'yo yung sasakyan. Thank you.
you. Akin to, hindi halata. Gaano katagal ka na nagda-drive, ma'am? Ano pala pangalan mo? Kasi Effie. binibidyoan kita eh. Hi, my name is Effie, and this is Barbie. O, gaano katagal ka na nagda-drive? Magto 2 years pala. Magto 2 years pa lang. Hindi ma'am, ito nga ang binili natin, bukod sa SAR Plus siya, second hand siya. Bukod dun sa mga kinuwento ko na sa'yo kanina, na mga pinagdaanan ko rito. Ayan, so posibleng may mga pagdaanan ka pa. So hindi naman maiiwasan yun. Wala tayong warranty dahil nagawa ko na yung part ko. Pero kung sakali na kailanganin mo ng kahit na anong tulong, mag-message ka lang sa akin, tutulungan kita. Kaya nga ano eh, what a journey it has been. Syempre mga musikero tayo, kasama talaga yan sa buhay. Oo nga. Tapos ito ma'am, simpleng pa-thank you ko lang. Hindi pa pink yan ha. Ayan, basta t-shirt namin to sa aprobado. Oo, Ayan, para nakita ko sa inyo to, po ano ko yan. ba? Kaya ako kinikilig kasi nakita ko to. Kala ko yan talaga yung gusto nyo kaya bumili kayo minivan. Ay, ano ba? Ito talaga yung pakay ko, yung Okay. freebies. Thank you. Okay, thank you rin ma'am, thank you rin po. Isipin mo yun. Ay, hindi pala ako nakikita. Ayan, matapos na yung ano, matapos na yung kabanata nitong pink na minivan na to. Yung roof rack niya parang rooftop Yun na yun. Oo, nakastart na yan. Ito yung medyo Oh, tignan mo muna yung ilaw, yung signal, nandiyan sa kanan. Saan tayo pupunta? Hindi na po kayo sasama? Hindi na, Ha? kaya nyo na yan. Uy, tara na po. Hindi na, okay na yan. Bakla. Naka-neutral ka, yan, drive. Handbrake mo. Maneho. Handbrake mo, nakababa na? Okay. First time ko. Kaya mo na yan. Yung first time ko. Hindi mo Mag-ingat ka. Okay na po? Okay na, mag-ingat ka. Wala na akong utang sa inyo. Wala na ma'am, okay na. Bye guys. Oh my God, kinakabahan ako. Kaya mo yan. Ingat. Ingat. Bye po, thank you. Enjoy. Funky Barbie, covered in pink and red. It's kind of Rolling ko lang. funny when you give yourself a chance. Funky Barbie, it's giving me confidence. Ooh, I wanna party. I'm gonna dance. Let's be naughty. Dance is not a sin. Smells like money. Anybody steal my jam? Let's get cocky. Let the night begin. Listen, darling, just give yourself a chance. Let's dance. It's time to make it fun. Everybody listen up. It's time. Bring that self-romance. Hit it. Watch my body. Twist and shake and dance. Okay, so ang date ngayon ay February 27, 2026. At ngayon ay nandito na naman sa amin itong unit na to. Minsan parang nawawala na rin ako ng pag-asa dito sa unit na to, na parang napaka-stressful, napaka-problematic talaga. Kasi naging maayos naman siya. Nung dineliver namin, si Sir John yung pinagmaneho ko at tuwan-tuwa siya dito sa unit na to. Kasi mas malakas pa raw itong unit na to kaysa dun sa minivan niya na si Netoy. Si Netoy, DA17V rin yun na Tiptronic. Ayan, sobrang bilib siya sa naging performance nitong sasakyan na to. Yun nga, parang maraming panahon ginamit din naman to ng owner. Inakyat niya ng Antipolo, na, basta sa Rizal, kung saan siya nagpupunta. Okay naman daw, wala naman daw naging problema. Pero yun nga, binalik dito dahil doon pa rin sa parang sa transmission pa rin yung problema. Dami na rin namin ginawa rito. Dami na namin sinubukan. Sadyang may mga problematic na unit at sa kasamaang palad ay nabiktima ako ng isang problematic unit na Tiptronic. At kagaya ng sinabi ko rin sa client kay Effie at kagaya ng sinasabi ko rin naman sa mga ibang kliyente ko, na wala kaming warranty, pero pagka kailangan nila ng tulong ay tutulungan ko sila sa abot ng makakaya ko. So kumbaga willing na kami, nagkausap naman kami ng client, willing kami na gumastos na talaga ng medyo malaki. Actually yung ibang gastos ko rito sa unit na to malaki na pero
Sa abot ng mga kaya ko ay tutulungan ko yung mga kliyente ko. Kahit na gumastos pa ako, kahit na palugi. So buti na lang talaga at napakaswerte ko kasi sobrang bait ni Effie. Naiintindihan niya kung ano yung sitwasyon, naiintindihan niya kung ano yung sasakyan na binili niya. Sobrang thankful ako dahil very cooperative si Effie pagdating sa pagpaparepair nitong sasakyan niya. Hindi ko naman pwedeng sisihin yung katransaksyon ko from Davao. At feeling ko hindi ko rin naman pwedeng sisihin yung katransaksyon ko from Davao. Humingi ako ng garansya sa kanila na maayos tong unit na to, walang problema to. Pinakondisyon ko pa. Originally nga dapat papabayland namin to. So parang ganun sila ka-confident dito sa unit na to. Parang ano lang parang tiwala laban sa tiwala. Ganun na lang yung nangyari. Nagtiwala ako sa sinasabi nila. At sinabi ko naman yung sa kliyente ko, nagtiwala din naman yung kliyente ko sa sinabi ko. So parang nabiktima kami ng isang problematic Tiptronic na unit. At sa mga ganitong sitwasyon, imbis na magturuan o magsisihan, sino ba talaga yung may kasalanan kung bakit naging ganyan yung minivan na yan, siguro imbis na tutukan natin yung mga bagay na yun, unahin na natin palagi na maghanap ng solusyon. Ayan, di ba? Kagaya nung text na nakalagay dun sa recent na episode, sabi ko lahat ng problema may solusyon. Hindi na para magturuan o magtanungan kung sino ba talaga may kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay titigilan namin to. Kasi gaya nga na sinabi ko, very cooperative si Effie. So sobrang thankful ako dahil ganun siya. Thankful ako, hindi siya makulit na kliyente. Actually, kung ibang kliyente yan, may karapatan naman silang magalit, pero naiintindihan niya lahat. So sobrang thankful ako dyan kay Effie. Maraming salamat. And ako naman bilang ahente nitong unit na to ay hindi ko naman talaga siya pababayaan dito. Kumbaga sasamahan ko siya sa laban na to. Sasamahan ko to sa laban na to. Ayan. Wala, ganun talaga guys. Kaya ako, yun yung pagkakamali ko and inaamin ko naman yun and natuto na ako sa totoo lang na hindi na ako papayag na may kukunin ako unit na hindi ko kilala yung may-ari. Kasi nakakailang ganyan na ako na yung unit ay galing ng Davao, galing ng Cebu, na ibebenta ko dito sa Luzon, na ibebenta ko sa Palawan, 'di ba? Yung kay Sir Trevor from Davao yun Naibenta ko ng ng diretso yun. From Davao, dinala ng Manila, dinala ng Palawan. Hanggang ngayon wala silang problema. So, yun, importante talaga na kilala mo yung may-ari. Hindi ko naman ginusto, no, na makakuha ng pangit na minivan o problematic na minivan. Hindi rin naman ginusto ng kliyente ko na makatanggap siya ng pangit na minivan. And I doubt, no, na gugustuhin nung kausap ko na pasahan ako ng problematic na minivan. Hindi rin naman kasalanan ng DSR Plus Manila at ng Ben2Q kung palagi kong dinadala sa kanila at pinapaayos yung minivan na yon. Okay, so wala naman silang ibang ginawa kundi tumulong lang kay Mayor TV para makatulong din ako sa mga kliyente ko. 'Di ba? Imbis na magturuan o magsisihan, isipan na lang ng solusyon yung mga problema. 'Di ba? Mas mas matured 'yun kaysa magturuan, lalo na kung mamamasa ka ng sisi, parang ganyan. So hindi na para umabot pa sa ganun. And never ko naman ginawa yun, nasisihin sa ganito, kasalanan ni ganyan. Wala akong ganon. Kung meron mang nainis sa video na to, kung meron mang nadismaya sa video na to, wala po kayo ibang dapat nang sisihin kundi ako lang. So patawarin nyo po ako. And ako naman, lagi ako nangangako sa mga kliyente ko na hindi ko sila pababayaan. Alam ng mga kliyente ko yan na hanggat may maitutulong ako, hanggat maaalalayan ko sila, ay tutulungan at aalalayan ko sila. Meron pa ako isang kliyente, sa sobrang dami nilang pinagawa dun sa nabili nilang unit, binalik ko sa kanila kung ano man yung napunta sa akin dahil dun sa transaction na yon. So kumbaga, hindi pera-pera lang to guys. Okay, gusto ko rin na makapagbigay ng quality na sasakyan kasi nga naiintindihan ko galing ako dun 'di ba, na gusto ko ng minivan, gusto ko maayos yung minivan, gusto ko maganda takbo ng minivan, gusto ko visually maganda siya and
pati yung makina maayos din. So naiintindihan ko yun. And hindi ako pera-pera lang pagdating dito sa pag-aahente ko ng minivan. Gusto kong makatulong din sa iba na makahanap ng maayos at magandang minivan para sa kanila. And sadly ay nabiktima po kami ng problematic unit na Tiptronic. So mas mainam talaga magtulungan at maghanap ng solusyon. Ang mahalaga ay natuto ako, yun nga, hindi na ako papayag ulit na may ibebenta akong unit galing sa hindi ko kilalang tao, o may ibebenta ako na unit na yung unit mismo ay hindi ko kilala. Yun yung hirap minsan sa amin na mga nag-aahente. Ayan, syempre kung ano lang yung sabihin ng may-ari, kung ano sabihin ng kausap ko, yun yung pagtitiwalaan ko na okay unit nila, walang problema. Hindi naman natin alam kung totoo ba yung sinasabi nila o baka talagang hindi nila alam na may problema pala yung unit nila. Parang ganon. So, yung honesty, importante rin talaga yan sa kahit na anong aspeto ng buhay. Buti na lang nandiyan yung DA Plus Manila, tsaka syempre si Sir Edwin ng Ben 2Q para palaging sumuporta at tumulong sa akin. Anytime na mangailangan ako ng tulong sa personal ko man na unit o sa mga unit na naibenta ko sa mga clients ko. So, ang lesson natin para sa episode na ito ay wag basta pumayag na, kasi yung pinagkuna namin ito from Davao, yung kausap ko ay hindi siya yung mismong may-ari, kakilala niya lang yung may-ari. So parang alam mo yun, dalawang dugtong yun eh. So ang pinagtiwalaan ko ay yung kausap ko, and yung kausap ko hindi ko alam kung may ano ba yung usapan nila nung original talaga na may-ari nito. Pero yun nga, binigyan nila ako ng garantiya na maayos daw to, na in very good condition daw to. Pero again, wala nang dapat sisihin, ako lang po ang dapat sisihin dito. And natuto na po ako maging mapagpasalamat tayo sa mga tao na katulad ng DA Plus Manila at ng Ben 2Q, dahil tinutulungan po talaga nila ako. Okay, so kung tumutulong ako sa mga kliyente ko, ang DA Plus Manila at ang Ben 2Q Auto Shop dito sa Valenzuela ay tinutulungan naman po ako para makatulong ako sa mga kliyente ko. Okay, so ayan, maraming salamat sa kanila. Maraming salamat din at may mga katulad ni Effie na mga kliyente na naiintindihan ko ano yung sitwasyon. So ayan, hindi lang naman ako nagsabi nito, marami ring nagsasabi. And kung ikaw may surplus ka na sasakyan, alam mo rin na ang paggamit o ang pagkakaroon ng surplus o ng minivan ay isang commitment. Hindi siya luxury lang, hindi siya puro comfort lang. Commitment po talaga yan. Para kayong may relasyon, di ba? Kaya di ba meron akong video, yung 5 things I hate about my minivan, parang ganyan. Ganun ko siya inanalyze na parang karelasyon mo siya, di ba? Hindi laging happy, hindi laging masarap ang pakiramdam. May pagdadaanan talaga kayong mga problema. And kung hindi mo i-commit yung sarili mo sa ganong klaseng relationship, ay hindi talaga para sa iyo yung minivan. So salamat kay Effie dahil very understanding siya and very cooperative siya. Naiintindihan niya kung ano yung sitwasyon. So maraming salamat. So kayo, kung meron pa kayo naiisip na lesson na natutunan nyo sa series na ito, nag 2 parts pa no? Ayun, comment nyo dyan kung meron pa kayong naiisip na lesson o may napansin kayo na natutunan nyo sa video na to o sa series na to ng Pink na Minivan. So February 27 ngayon, bukas ay February 28, birthday ko po ng February 28. So kung umabot ka dito sa part na to, greet mo na lang ako ng happy birthday dyan para medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko ba. Okay? Ayun, so ingat po tayo palagi. Again, pasensya na sa mga naabala ko, sa mga na-stress sa video na to, nainis, di ba? Pasensya na po kayo kung sa kahit na anong paraan ay nabigyan ko kayo ng hindi magandang pakiramdam. Okay, shinare ko lang naman po kung ano yung naging experience ko. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, and huwag kang bibili ng minivan. Akala ko tapos na yung kabanata nitong Pink na Minivan, di pa pala.
Update ko kayo pagka may bago ng balita tungkol dito sa minivan na to. Effie, thank you Thank you so much.